Hi guys! Welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general and a collective reading your energy at this time. Nag-hold back mag-message o kontakin o yung maging passionate o towards your person o yung nag-hold back ka na kontakin mo yung person mo, yung maging passionate ka towards sa kanya, or nag-hold back ka, may pag-hold back, or you're not passionate and willing to take action, or hindi ka ganun ka-active right now, or yung parang inspired na mag-take na action o i-message sa person mo o kontakin siya or yung makipag-communicate sa kanya, or any movement na parang kulang ka sa push and drive and motivation right now. Lalo kung pagdating sa kontakin mo yung person mo o i-message mo siya. So, yan. Ano pang energy mo? Hindi ka na nagiging deceitful, hindi ka na nagiging trickster, or you feel sorry. Kung may nagawa ka man na deceit or scheme or tricks, you feel sorry. Kung may nagawa ka na cheating or nag-cheat ka or deceit or scheme to or tricks. Minsan sa buhay ng tao may nagagawa ng mga ganyan, no? Pero malaga yung may transformation sa isang tao, lalo kung immature pa. Kaya malaga yung magbago, no? So, you have to change nga naman pagka kung alam mo na nasa maling path ka, kung mali yung yung attitude mo, kung mali yung tinatahak mong landas, di ba? Kailangan mag-transform, kailangan baguhin ang sarili, kailangan piliin yung kung ano yung tama. Kaya mahalaga yung alam mo yung tama sa mali. You're aware what is right from wrong, di ba? So, ano pa? You're in separation na yun with your person, or let's see, ano yan? Yung Two of Cups in reverse. So, let's see what's with the Two of Cups in reverse here. Na-separate sa'yo yung parang emotional turmoil, yung nagpalungkot sa'yo, sadness, yung nagpag-grief sa'yo, yung nagpadusa sa'yo, yung or else, yung yan yung dahilan, yung na-unite sa'yo na yan yung dahilan kung bakit may manawala sa'yo. Pwedeng curse or spell o kung ano man yan na na-unite sa'yo, pero natanggal na sa'yo. At yun ang dahilan kung bakit may manawala sa'yo at naging malungkot ka at nag-grief ka, nagluluksa ka, pero makarecover ka na yan kasi na-separate na nga sa'yo, nahiwalay na yan sa'yo. Kung ano man yan, curse o spell. Pwedeng curse ba yun, yung nahiwalay sa'yo? Curse? Baka curse, hindi. Ano yan siya yung nahiwalay sa'yo? Spell? Baka spell. Hindi, ill-wishing na yung iba, ill-wishing. Hindi. Ano yan? Spirit ba yan? Yung nahiwalay sa'yo? Spirit? Spirit. Mga hindi yan spirit. Devil? No. Ano yan? Evil eye? Baka evil eye? Isa pa yan. Evil eye? Evil eye.
Kasi nakaka-apekto din yung evil eye. Evil eye, gawa ng evil eye. Malakas kaya yung evil eye? Kasi ako na experience ko yan eh. Ewan ko lang ngayon kung napektuhan pa ako yung sa akin Pero malakas yan, yung epekto niyan. Pag maapektuhan ka ng evil eye ng iba, malakas. Ma-harm ka din, tsaka yung makakamatay daw yan. Oo, sabi sa sa internet, nakakamatay daw yan. Ang tawag ng Indian dyan ay Evil Nazar. Pwede ka daw mamatay dyan pag malakas yung evil eye nila. Parang they are motivated by envy. Yun ang nagmo-motivate na mag-inflict ng evil eye nila. Yung mga nagsisend ng evil eye nila. Gusto ko itanong dito. Sino ang guide ngayon na angel sa reading na ito? Si Puyel. Para exciting. Fortune and fame fulfills any request. Wow. Baka magdala ng fortune to and fame, no? Si Puyel. Yan ang nag-guide daw sa reading na ito. Si Puyel, Angel Puyel. Fortune and fame. Fulfills any request. Wow. Siya yung nagpo-fulfill ng any requests, Angel Puyel. Ano yung guidance or message for you ni Angel Puyel? Let's see. Three of Swords. May nasasaktan or tungkol sa ex mo. What's with the Three of Swords here? Ay, si ex mo daw o yung person na nasasaktan o maybe na heartbroken to o ex mo nag-obserba sa'yo, nangi-spy daw sa'yo, nangi-stalk, courageous na mangi-stalk, mangi-spy, interested na na alamin yung kung ano yung mga nangyayari sa buhay mo, yung tungkol sa'yo o ano pa ang mga about sa'yo, gano'n, kung ano yung pagbabago sa buhay mo, ano pa ang tungkol sa Three of Swords na to. Hindi niya pala mapigilan guys yung damdamin niya, yung emosyon niya, yung feelings niya, ng isipan niya, yung sarili niya, hindi mapigilan ng isip niya. Nangingibabaw talaga yung emosyon niya. Kaya, sige siya kapang spy sa'yo o kapang stalk. Sino yung ex mo na yan o itong Three of Swords na to na sige kapang spy sa'yo? Si King of Cups in reverse. Someone na hindi siya understanding actually. Someone cold, someone na may nakilala kang cold, unemotional, hindi understanding. Siya yan. Pero ngayon, tingnan nyo at hindi niya mapigilan ng isipan niya, yung damdamin niya. Someone na parang walang damdamin. Someone na hindi caring, hindi loving, hindi affectionate. May kilala ka na ganyan na ex mo o for sure ex mo to kasi may ex mo ba yan? Ex-lover? Ano ba yun? Pahalang ba yun? Parang upright ba itong Ace of Swords? Hindi mo siya ex. Hindi mo siya ex. Someone na heartbroken o nasasaktan
or else inatake sa puso. Inatake siya sa puso, guys. At tinamaan siya, na-hit siya. Sa puso, at tinamaan sa puso. Inaatake sa puso, nangi-spy daw. Hindi to person mo. Nangi-spy to sa'yo. Inatake sa puso. Kung person mo man, basta inatake siya sa puso, for sure kaaway to na nangi-spy sa'yo. Very courageous. Hindi niyo mapigilan. Parang with the King of Swords dito, kung hindi mo person to, kaaway to. Nahihina to. Hindi siya makapaglagay ng boundary. Tinamaan kasi siya. And very interested na may malaman pa about sa'yo. Yan. Someone na cold, unemotional, hindi mo ex to pa. Kala ko ex mo dito kanina. Kasi may 3 of Swords, hindi mo ex yan. Yan ang message dyan. Sige ka pang-spy, pang-stalk sa'yo, kaaway for sure, na natake sa puso. Baka sa init ng panahon, kaya natake sa puso. Or else, pinarusahan na siya ng celestial beings. Yan si King of Cups in reverse na yan. Kaya inatake sa puso. Pinarusahan na siya ng celestial beings pala. Kung kaya inatake sa puso, hindi to person mo. Pero kung kaaway mo yung person mo, di siya yun. O ex mo. Kaaway to. Kaaway yan. Hindi to person mo. Hindi na siya strong yung personality niya, hindi na strong yung mind niya, at tinamaan na siya at pinaparusahan na din siya pala. Yan, ng celestial beings. Yan ang sinasabi ni Angel Puyal dyan. Yan ang pinaparating niya. Yan ang message niya. Yan ang guidance niya. Kasi, malamang hindi yan makatwiran. Kaya pala cold. Kaya siya cold and emotional. Parang walang puso. Parang vicious. O maybe that is evil person. Kaya pinaparusahan ng celestial beings. Kaya natao sa puso. Bakit pinaparusahan siya ng celestial beings? Yan si King of Cups in reverse na yan. Dahil maaring hindi ka na umaasa, hindi ka na nagtsatsagang mag-antay o umasa, dahil may ginawa to na scheme and deceit, dahil hindi ka na umaasa sa sinabing blessings na ibibigay sa iyo ng celestial beings. Yes. Kasi hindi ka na umaasa sa sinabi sa iyo ng celestial beings na, or sa messages, o sa kung ano yung sinabi sa iyo ng celestial beings. Yung celestial beings naman ay pwede sila makapag-communicate sa iba't ibang paraan, no? Pwede sa vision, makatala sa vision, o sa isip mo, o any ways, no? Para makausap ka nila, para ma-inform ka nila kung ano yung gusto nilang i-inform sa'yo. Kasi hindi ka na umaasa. Kasi may ginawa to, no, si King of Cups in reverse na to, para hindi ka na umasa sa parang pinangako or sinabi sa'yo ng celestial beings. Kasi hindi ka na umaasa.
o ayaw mo na umasa, lalo kung pinatingga nito na na-delay, dahil sa kung na-delay ay nawalan ka na ng gana mag-antay pa kasi na-delay, kasi parang umaasa ka lang sa wala, kaya pinarusahan siya. Si King of Cups in reverse na yan is someone of vicious siguro evil tong klase ng tao na to. Hindi ko lang i-clarify kasi tatagal pa Ayan. Para bang may message sa'yo yung angels na o celestial beings na gawing abundant yung buhay mo o prosperous, kasi clarified by King of Pentacles na maging busy ka na sa work, na maging masagana yung buhay mo, maging influential ka, basta maging maganda yung buhay mo, stable, secured. Yan. Ano ang energy mo pa ngayon? May destiny, guys. Destiny, What's with the destiny here? Sa energy mo, ibig sabihin may destiny ka, pero sabi ko, anong energy mo ngayon? So, ibig sabihin ito, for sure, handa ka na sa iyong destiny. Strength and the moon. Malalaman mo na lang, no? Malalaman mo na lang at mag-umpisa na yung destiny mo. Mag-umpisa na. Ito nauna ata Pwede pa naman. Parang pa naman. Pwede mag-umpisa yung destiny mo na, or ready ka na sa destiny mo. Hindi sa ready ka na sa destiny mo. Yung ibig sabihin nito. Ano yung mag-umpisa ka na talaga sa destiny mo? Ayun, yun na nga. Yun na talaga yun. Mag-umpisa ka na sa destiny mo. Yun. Ayun. Kasi nga, sabi ko, ano ang energy mo yan? So, ibig sabihin, mag-uumpisa ka na ng destiny mo. Parang piniprepare ka na. Piniprepare ka na ngayon na mag-umpisa ka na ng destiny mo. Baka mamaya o bukas, kasi mga destiny naman na sineset ng God, no? Ay kadalasan yung connected sa spiritual yan Hindi naman yung pagpapayaman. Hindi naman yung mamuhay ka na maging na mayaman, no? Hindi naman yung maging famous ka o yung basta ganun. Depende din sa destiny. Pero kadalasan yung magturo ka, maging prophet, mga ganun, di ba? O kaya ay there is a union na mangyayari kasi pag pinag-unite kayo, ganun ang alam ko ay iba-iba naman kasi yung destiny. Magkakaanak kayo at yung maging anak niyo maging prophet, mga ganun ba? O kaya ay kailangan kayo pagsamahin para pag na-unite kayong dalawa at magkasama kayong dalawa, malakas kayo kasi meron kayong makakalaban, there is battle, no? Parang ganun. Ganun yun Dalawa may purpose ang God sa may mga destiny. So, yan. May pagkikita dito makikita mo na yung parang mirror mo. Mirror, dalawang cut. Makikita mo na yung malalaman mo na lang yan. Makikita mo face to face. O maybe makikita mo yung sarili mo kung ano ka talaga, na napaka great mo pala, you're great, malaki ka, malakas ka. Ang tingin mo sa sarili mo ay ganito lang, na parang pusa, pero parang ano ka pala, parang jaguar, no? Akala mo ay pusa ka lang, yun pala parang kang jaguar, no? Ganon. Jaguar to
Jaguar, Black Jaguar. Oh, di ba? Ang lakas ng Black Jaguar compare mo sa pusa. Walang panama yung pusa, di ba? Malakas yung Jaguar. So, yan. And then, kasi ito yung pinaniwala sa may witch dito. Ito yung pinaniwala sa ng witch na ganyan ka lang, parang pusa. Ganyan lang yung kakainan mo. Pero yung totoo pala, ito ka. Yung parang black jaguar ka. Yung ganon. Yan. Kasi yung mga witches kasi they create illusion, manipulation sa isipan ng isang tao. No? Ganon. May ginagawa sila mga spell. Mga Latin ba? Siyempre naka-apekto yan guys. Mga Latin. Strength. O kung tawagin ay orasyon. Yun na yun. Yung Latin na orasyon. Strength. O. Na pinaniwala ka na parang ng witch na parang kang pusa lang. Ganyan. Na cute. Na parang powerless o parang lang power na parang gano'n. Siyempre parang kang parang leon o gano'n na you are so strong and powerful and may authority, parang majestic talaga yung personality mo. Yan. And for sure may makakasama ka din with the strength here kasi may kasama yung leon dito na babae. Ayan na someone na saan ka ba dito sa dalawang to? Ikaw ba yung leon dyan? Oh, ikaw yung leon dyan, no? Yung mga kasama mo, yung babae o kung lalaki man ha, depende sa inyong situation. Kung babae ka, di lalaki yung maging partner mo. Kung lalaki ka, di babae maging partner mo, gano'n. Kung babae ka, lalaki maging partner mo. Kung lalaki ka, babae maging partner mo, ganun. Magkakaroon ka ng partner o you will build a strong bond itong magiging partner mo for sure kung may partner ka. Yan, na someone na courageous, na hindi na-intimidate siya, hindi natatakot kasi may inner strength siya. Yan. Kasi ang totoo, powerful ka and majestic and may authority and very strong. Ayan. Ano ba yung gagawin mo sa destiny mo? Meron kang pahintuin sa mga ginagawa nila na hindi na sila makapag-take na action, hindi na sila makapang-atake. Yan. Ano yan? Mga evil forces. Hindi evil force. Mga yan yung pahintuin mo na hindi na sila makapag-take na action. Mga mangkukulam. Baka mangkukulam. Uy, pwede. Pwede mga mangkukulam. Alam mo ito. No? Nung palaw. Upright ba yan? Ay, hindi. Meron kang pahintuin. Hindi mga mangkukulam. Mga kung ano man to, basta sa mga sa evil forces yan na hindi daw evil forces, pero mga mga meron kang pahintuin na hindi na sila makapag-take ng action. Ano yan, mga foolish na mga tao? Pwede ha. Ano ba to, upright? Pwede. Upright ba itong devil? Hindi mga foolish na mga tao. Mga fallen angel ba yan? Yung pahintuin mo? Mga fallen angel. Hindi evil forces. As in, siya, kumbaga, specific siya na fallen angel talaga. Yun ang pahintuin mo, mga fallen angel.
Paano mo gagawin yun? Sabihin na lang sa'yo ng mga celestial being yan. O sila na makapag-communicate yan sa'yo kung paano mo gagawin yan. Pag nag-umpisa ka na ng destiny mo. Fallen angel, hindi evil forces. Pag evil forces kasi, maramihan yung pangkalahatan na, di ba? Iba-iba yan, yung evil forces. Kampo ng kadiliman, o di ba? Ang dami niyan, iba-iba sila. No? Pero kasama na yung fallen angel dyan. Pero, specific, in a specific, fallen angel. Yan. Yan ang gagawin sa destiny. Ano pa? Ang gagawin mo sa destiny. Ayan o, parang maghahatol sa mga fallen angel. Kasi diba? Maghahatol sa mga fallen angel. Yeah, maghahatol sa mga fallen angel. Yan. Yan ang destiny. Maghahatol sa fallen angel. Yan ang sabi ni Angel Puyel. Yan. Diba? Ano naman ang guidance for you ng Holy Spirit? Four of Pentacles. Mag-ipon ka ng pera. Kasi kailangan maging frugal ba, no? Para makapag-ipon ka. Or else, magsisimula na maging secured ka, maging stable, maging secured financially. Ingatan mo kung anong meron ka. Like money, o kung anong meron ka. Lalo na't ikaw ang maghahatol sa mga fallen angel. Kasi hindi na sila makapag-take na action. Ibig sabihin, ano to? Ikukulong na sila sa impyerno? Advance? Hindi pa. Hindi pa. Ikukulong saan sila? Sa abyss? Sa abyss to ikukulong sila, guys. Sa abyss. Siguro yung mga fallen angel, yung mga pagalala dito, mga atake, mga ganun, mga nulsul, mga ganyan ba? Yan. Gumagawa ng tricks. Matricks pa naman yung mga yan. Yan. Sabihin na lang sa'yo ng God. O kaya ng celestial beings. No? Kung anong gagawin mo. Yan. Sila makipag-communicate yan sa'yo kung anong gagawin mo. Pag nag-umpisa ka na ng destiny mo, hindi naman agad-agad yan eh. Pag umpisa yan eh, umpisa mo na from the start, no? And then, tuloy-tuloy na yan. Ganun yun. So, yan. Madami bang fallen angel na atake sa'yo? Lately? Kasi pagka mga ganyan ang destiny, madami iyan mga atake. Hindi naman marami, pero may mga na-atake na fallen angel sa'yo. Hindi. Pero in the past, natake na ka ng fallen angels? Hindi din. Mga witches to, nakatake sa'yo. Mga witches na nakatake sa'yo, hindi fallen angels. Mga witches. Mga witches. Bakit witches ay kampon nga? Masasaktan yan sila pag sinabi kampo ng kadiliman. Pero yun kasi talaga kampo nga ng kadiliman. Bakit inuutusan ng fallen angel itong mga witches na nakatakihin ka? Hindi naman. Hindi inuutusan ng fallen angels yan. Kundi nainggit yung witches sa'yo kung bakit kinatake ng witches. Hindi. Ano yun? Na-insecure lang sa yung mga witches. Baka na-insecure. Na-insecure sila. Na-insecure sila. Lalo kung malaman nila o alam nila may destiny ka. Lalo kung yung witch na yan ay manghuhula yan, no? Kasi meron din mga witches, mga mangkukulam na marami nga eh. Marami na witch.
Tapos manghuhula sila na alam nila yung kunwari merong magbigay na information sa kanila na spirit, no, na may destiny ka na ganyan, no, na napakalaki ng destiny mo na gagampanan mo, ay na-insecure sila, kaya sige sila pa-atake sa'yo. Witch yung mga atake sa'yo, hindi fallen angel. Bakit hindi makapang-atake yung fallen angel sa'yo? Yung ginagamit nila dyan mga spirits, hindi makapang-atake yung fallen angel sa'yo. Mga witch to, parang mga witchcraft spells at mga yung pinapadala nila yung mga spirits lang, mga spirito like spirit ng Nephilim, mga ganyan. Yun, o kaya mga spirito, mga unclean spirits, mga ganyan, sinisent nila. Pero yung fallen angel, hindi. Yan. Dapat yung itali itong mga na-insecure na itali yung mga insecure witches. Itali yan. Wherever we meet. Ayan, guys. And ano pa? May energy. Body and mind. Oh. Powerful and strong yung aura. Walang blockage sa mga chakras mo pagkaganto. Napaka-strong ng crown chakra mo. Ayan. Powerful din yung personality yung pagkaganto. Yung aura mo talaga, yung energetic field mo. Powerful and strong. Baliktad. Yan. May mga ganyan destiny na para bang ang tawag yun, appointed ba? Nakaseta talaga yan na sige na ito ganyan ay ganyan ang kanyang gagampanan, no? Ganyan ang kanyang gagawin. Yan. Yan ang kanyang destiny, yan ang kanyang purpose kung bakit siya pinanganak, kasi may purpose ang God sa kanya. Yan. Yan, ganyan. Ano yung gagawin mo pa sa destiny mo? Gagamitin mo yung strength mo, lakas mo, para matali ang fallen angel sa abyss. Okay? So, ano pang gagamitin mo? Ano pang gagawin mo sa destiny mo? Healing. Pwedeng manggamot ka din, or else ay ikaw mismo yung kailangan mo mag-heal din, to heal yourself, na kailangan ay always powerful and strong and balance yung iyong aura, kasi syempre hindi basta-basta ang iyong mission, no? Parang mission mo yan o destiny mo. So ganon. Ano pang gagawin mo sa destiny mo? Pwede din manggamot ka niyan. Hindi yung manggamot ka na parang albularyo, iba yung sa God mo, sa God, yung panggagamot mo sa iba, pinakalam ko. Ayun, magtuturo ka din ng tungkol sa spirituality or about healing din, para bang maging prophet ka, ganyan. And then meron kang tatargetin, yun na yun, yung mga fallen angel. Ayan. So ito na lamang guys for collective reading.